Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon yung hindi natuloy na maisog rally sa Bustos, Bulacan dahil hinarangan ng mga tao, grupo ng mga tao na kala nila magwawagi sila sa pagharang ng rally na ito at na malaking pagkakamali sila. Okay, ang ating dating Pangulong Duterte, very wise yung kanyang desisyon na wag nang ipilit kasi baka lalong magkagulo dahil nandun ang mga harang may mga sakyanan, may mga tao na may pamalo, tubo, kahoy. Kung ituloy, baka magkasakitan, kaya tama yung desisyon na i-cancel na lang. So nagkaroon ng press conference kagad at ito, nagsalita na ang Pangulong Duterte. Iparinig ko lang sa iyo yung kanyang statement 5 p.m. venue natin is Poblacion Bustos. Private property yan. Kasi yung mga gagong opisyal yan, walang alam sa batas. At isimanda namin sila. Sigurado yan. Violation of the constitutional right of persons vis-a-vis assembled. Magkita-kita tayo sa sa Okay. Kakasuhan namin sila. Binanggit niya mga opisyalis sa lugar. So, ang napag-alaman ko, mayroong kongresista sa lugar na allegedly siya yung isa sa dahilan bakit naharangan. Mayroon pang sinasabi ng mga pulis. Anyway, maraming nakasaksi, maraming media, mainstream, lalo na mga vloggers, mga DDS vloggers, ang dami nila. Salamat sa mga vloggers na sumusuporta sa maisog rallies. So sigurado na-videohan yung mga tao doon, but alam naman kung sino yung mga nag-uutos. Ang perception ng karamihan, mga comments na nababasa ko, utos nandun sa Malacanang. Ako naman hindi nag-iisip ang mga nandyan sa Malacanang. Grabing pagka-praning, takot na takot sila. Lalo silang itong ginagawa nila, lalong hinuhukay nila ang kanilang libingan sa politika. Okay? Kasi magbubumirang ito sa kanila. Napakahina ang kanilang political strategy na harang-harang sa digital age ngayon. Daming social media platforms. Lalong mapapasama ang administrasyong ito sa ginagawa nilang pagpipigil ng mga peaceful rallies. Sabi nga ni PRRD, it's a constitutional right to peaceful assembly. Takot na takot sila ng mga tao mag-assemble at makinig sa mga speakers na magpapahayag ng kanilang mga opinion sa nangyayari ngayon. So, ito ang tingin ko dyan, kasi ang tinututulan ng maisog rallies yung charter change. So, bakit ayaw ng administrasyong ito na ituloy ang mga maisog rallies? Ibig sabihin, gustong-gusto nila matuloy yung charter change na sinasabi nila. Kasi kung walang charter change, magiging status quo as is lang, magkakaroon ng presidential election by 2028. Nako, wala na silang kapag-asa. Yung manok nila, Speaker Martin Romualdez, palaging kulelat sa mga
surveys. Nakailan na, lima o anim na presidential surveys na ang matandaan ko. Minomonitor ko yan. Okta, SWS, Publicos, then WR Numero, meron pa yung Ocolom, Research and Analytics. Sa lahat ng mga presidential surveys, si Speaker Martin Romualdez hindi makakuha ng kahit 1% na lang sa mga respondents. Itong pinaka-latest, yung Ocolom Research and Analytics, 0.4%. Ang pinakamataas na nakuha niya yung 0.8%, Pulse Asia at ito. Tinatalo pa siya ni Senator Robin Padilla. Si Senator Padilla nakakakuha ng 2%. Senator Pacquiao nakakakuha ng 4%. Ang consistent, tatlong palaging nasa top 3, si VP Sara, Senator Tulfo, and former VP Leni Robredo. Yun ang matunog, yun ang maglalaban sa 2028. Si Speaker Martin Romualdez, walang kapag-apag-asa. Kaya, the only way for them na to stay in Malacanang, charter change. Nakunuhay, economic provisions lang. Kaya lang, later on, isusunod nila ang political provisions na i-amend. Wala na, nagsalita na ang taong bayan. Salamat sa Pulse Asia, yung latest survey nila, na 88% of Filipinos, yung mga respondents, ayaw ng charter change. Sa isang survey, I think Okta, tinanong yung urgent national concern ng mga tao. Ang charter change, 1% lang ang nagsabi na prioridad nila yon, concern, yon ang kanilang gustong-gusto na tutukan ng gobyerno. Charter change, 1% lang, mas mababa. At ang lumalabas na urgent concern ng mga Pilipinos is inflation, food sufficiency, jobs. Iyon ang nasa puso, isipan ng mga tao. Kasi apektado ang karamihang Pilipino yung inflation. Instead na in-address nilang inflation, yung pagtaas ng presyo na prapraning ng administrasyong ito. Anong ginawa? Para daw bumaba ang presyo, nilip up nila yung non-tariff barriers ng imports. Wala nang balakid sa pag-import. Administrative Order number 20, bagong pinirmahan ni President Marcos Jr. na pwede nang mag-import. Wala nang mga quota limitation, wala nang permit. Sige na lang. Buhos ang import, lalo na sa agricultural products kasi mga pagkain ang tumatas . So ang solusyon, open sa import. Lalong mamamatay ang agriculture industry natin kasi hindi assurance na kung open ang pag-import ng isda, karne, gulay, bigas, bababa ang presyo. Tingin ko, lalong magmamalat, lalong mahihirapan ang mga magsasaka, mangingisda. Kaya napaka-praning na nila ngayon. Ang lalong yayaman ang mga big time kumpanya na nag-i-import ng pagkain. Ganon sila katindi, kapraning inopen ang import para ma-address yung pagtaas ng presyo ng, but they were very, very wrong. Tinutulan yan ng mga farmers group
yung administrative order number 20 na pag-allow ng unlimited import ng mga pagkain. Okay? So balik tayo sa issue. Yung maisog rallies na tinututulan. So hindi na nga natuloy ang Bulacan, kaya hintayin natin yung kaso na i-file ng kampo ni PRRD at para magkaalaman na. So, titigil na ba ang maisog rally? They were wrong. Lalong mag-aalab ang damdamin ng mga organizers. No? Marami pang lugar na pupuntahan, and I believe meron at merong mga lugar dyan na papayag ang mga local governments para magkaroon ng maisog rally. Kaya lang, kung i-block ulit, gipitin ulit, tignan natin. Baka, I am very sure, lalong mapapasama ang administrasyong ito yung ginagawa na pagpigil sa mga maisog rally. So, good luck sa kaso na isasampa.